Sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang martir na si San Bonifacio ay makatuwang nawa namin sa pagdalangin upang ang pananampalatayang inilahad niya sa kanyang pagsasalita at nilagdaan ng kanyang dugong itinigis ng mga ayaw maniwala ay aming mapangatawanan at maihayag sa ginagawa namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sinunod mo ang aking aral, ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig sa akin. Gayon din ang aking pagtitiis sa Antioquia, Ikanyo at Listra. Ngunit sa lahat ng ito'y iniligtas ako ng Panginoon. At lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Ang masasamay lalong magpapakasama. Ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang. Ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutunan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan
sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan, ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Kay rami ng kaaway ko at mga mapang-alipin, ngunit ang iyong kautusan ay patuloy kong susundin. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ang buod ng kautusay, salig sa katotohanan. Ang lahat ng tuntunin mo'y pawang walang katapusan. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Mga taong namumuno na dahop sa katarungan, usigin man nila ako, susundin ko'y iyong aral. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Hinihintay ko ikaw, O Diyos, upang ako ay iligtas. Ang anumang iutos mo ay siya kong tinutupad. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Sinusunod ko ang iyong kautusat mga aral. Ang anumang gawain ko ay kita mo't namamasdan. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Magsitayo po ang lahat. Ang sa'kin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ang mata ko'y mananahan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, "Paanong masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David rin, ng kasiyahan ng Espiritu, ang nagpahayag ng ganito, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo." Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paanong magiging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. May isang batang seminarista na minsang nagtanong sa kanyang matandang spiritual director, "Paano ko po malalaman kung talagang si Kristo ang Panginoon ng aking buhay?"
Ngumiti ang pari at itinuro ang isang lumang Biblia sa kanyang mesa. Halos pudpud na ang mga pahina dahil sa tagal na ng paggamit. Sinabi niya, "Sabihin mo sa akin kung gaano kadalas mong pinakikinggan ang salita ng Diyos, at sasabihin ko sa iyo kung sino ang tunay na Panginoon ng iyong buhay." Napaisip ang seminarista, sapagkat madaling ang sabihin na mahal natin si Kristo, ngunit ang tunay na tanong, pinakikinggan ba natin siya at sinusunod? Ito rin ang hamon ng mga pagbasa ngayong araw. Sa Ebanghelyo, tinanong ni Jesus ang mga eskriba tungkol sa pagkakakilanlan ng Mesiyas. Sino nga ba ang Mesiyas? Tinatanong niya, what is the identity of the Messiah? Alam ng mga eskriba ang mga kasulatan. Alam nila na ang Mesiyas ay magmumula sa lahi ni David. Ngunit ipinakita ni Jesus na kulang ang kanilang pagkaunawa. Kaya sinabi niya, paano masasabi na ang Mesiyas ay anak ni David kung si David mismo ay tumatawag sa kanya na Panginoon? Ipinakikita ni Jesus na siya ay higit pa sa inaasahang hari ng Israel. Siya ay anak ni David ayon sa laman, ngunit Panginoon ni David ayon sa kanyang pagkadiyos. Sa madaling salita, hindi sapat na kilalanin si Jesus bilang isang dakilang tao. He is not just a famous and virtuous man of the history. He is our Lord. Kailangan natin siyang kilalanin bilang ating Panginoon. At dito magandang maiuugnay ang unang pagbasa sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo. Sinabi niya, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at buong katiyakang pinaniwalaan. Maraming tao noong unang panahon sa panahon ni Pablo na tumalikod sa katotohanan. Maraming huwad na guro ang lumitaw. Maraming nagturo ayon sa kanilang kagustuhan. Ngunit si Timoteo ay hinimok na manatiling nakaugat sa salita ng Diyos na ipinasa at itinuro sa kanya ni San Pablo. Ito yung tinatawag nating the deposit of faith. Ang ating pananampalataya galing kay Jesus. Ang turo ni Jesus, pinasa sa mga apostol. Ang mga apostol ay binigyan ng karapatang mag-interpret ng salita ng Diyos at ipasa hanggang ngayon. Kaya wala talagang bagong utos. Dahil ang lahat ng pinaniniwalaan natin ay ipinasa lamang. Kaya kapag nagkakaroon ng bagong interpretasyon na hiwalay sa simbahan, makikita agad ng simbahan na mali ang turo. Kaya nagkakaiba-iba ang sekta. Dahil ayaw nilang tanggapin ang turo ng simbahan at gusto nila ang magsariling interpret ng kanilang pag-unawa
sa ating salita ng Diyos. Kaya, ang gustong ipukol sa kanila ni Jesus, ayusin ninyo ang pagbabasa. Ang alam kasi ng mga eskriba na ang tagapagligtas ay galing sa lahi ni David. Ibig sabihin, magiging anak ni David. Sa kanilang interpretation, ang anak ay mas mababa sa magulang. Kasi nauna si David eh. Pero ang sinasabi ng Panginoon, bakit tatawagin ni David na Panginoon ang kanyang magiging anak sa kanyang salinlahi? Ibig sabihin, mas higit pa si Jesus sa pagiging kalahi ni David. At sinabi ni San Pedro, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katwiran. Napakaganda namang iugnay nito sa ating ebanghelyo. Ang mga eskriba ay dalubhasa sa kasulatan, ngunit hindi nila nakikilala ang Mesiyas na tinutukoy sa kasulatan. Ang mga eskriba sa Hebreo, ang tawag sa kanila ay soferim, na galing sa salitang sofer, na ang ibig sabihin ay tagabilang o tagasulat. Ngayon, kung tagasulat pala sila ng salita ng Diyos, ibig sabihin, nabasa nila lahat. No? Yung tinatawag na Torah, utos ni Moises. Ito yung first 5 books ng Old Testament. Ibig sabihin, kung sinulat pala nila ng mano-mano yon, dapat naintindihan nila. Pero hindi nila inintindi. Yun ang gustong ipunto ni Jesus. Kaya wag ho kayong mamamangha sa mga taong kabisado ang Biblia. Kapitulo, bersikulo, tapos babasahan ka, minsan kakabisaduhin niya, ipapamukha na wala kang alam, ipapalabas na hindi ka nananampalataya sa Diyos dahil hindi mo kabisado ang bersikulo. Pero sinasabi ni Jesus, kahit basahin mo yan lahat, kung di mo naman naintindihan, wala din. Alam nila ang salita ng Diyos, ngunit hindi nila tinanggap ang Diyos na nagkatawang tao. Ayaw nilang tanggapin na si Jesus ay anak ng Diyos. Tao lang siya. Ayaw nilang paniwalaan. Kahit tinuturo na ni Jesus, ako ang anak ng Diyos. Makikita nyo naman sa gawa ko. Nagpapagaling ako, binubuhay ko ang patay. Bakit di kayo maniwala? Nangyayari din yan sa atin. Maaari tayo'y nagsisimba, nagdadasal, nagbabasa ng Biblia, kabisado ang Bible verses, pinopost pa sa Facebook, minamayday pa ang Bible verse. Ngunit kung hindi natin hinahayaang mamuno si Kristo sa ating buhay, wala din. Nananatili lamang itong kaalaman, pero hindi nagbabago ang ating puso. So wala din. Ang layunin ng kasulatan ay hindi lamang dagdagan ang ating kaalaman, kundi dapat mas lalo tayong lumapit kay Kristo. Hindi sapat na malaman kung sino siya, kailangan nating sumunod sa Kanya. Hindi sapat na tawagin siyang Panginoon. Kailangan nating hayaan na maging hari siya ng buhay natin. Ang Kristiyano ay dapat manatiling nakaugat sa kasulatan, sapagkat dito natin naririnig ang tinig ng Panginoon.
Kapag tayo nagbabasa ng Bible, minsan mararamdaman ninyo, uy, para to sa akin sakto to no? Natatouch ang puso natin. Kung nais nating makilala si Kristo, kailangan nating mahalin ang kanyang salita. Katulad kung paano minahal ni San Bonifacio ang salita ng Diyos. No, pinagdiriwang natin ang pagkamartir ni San Bonifacio. Siya ay isang Ingles na monghe, no, isang Benedictine monk na ipinadala bilang misyonero sa lupain ng Germany noong 2nd siglo. Noong panahong iyon, marami pa ring tribong Germanic ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Isa sa mga pinakasikat na lugar ng pagsamba ay isang dambuhalang puno ng ensina o yung tinatawag na oak tree. At inalay nila yun kay Thor, Diyos ng kulog at kidlat. Naniniwala ang mga tao na ang sino mang magtangkang putulin ang punong yon ay agad papatayin sa galit ng kanilang Diyos-Diyosan. Ngunit si Bonifacio, nagbasa ng salita ng Diyos, naniniwalang si Kristo lamang ang tunay na Panginoon. Kaya sa harap ng maraming tao, kumuha siya ng palakol at sinimulang putulin ang tinatawag na Oak of Thor. Naghintay ang mga pagano na tamaan siya ng kidlat, pero walang nangyari. Sa halip bumagsak ang napakalaking puno at ayon sa tradisyon, ginamit pa ni Bonifacio ang kahoy na ito upang magpatayo ng simbahan at inalay niya sa pangalan ni San Pedro. Sa pangyayaring iyon, marami ang naniwala kay Kristo dahil sa galing, hindi lang dahil sa galing ng kanyang pangangaral, kundi dahil nakita nila na si Kristo ay higit pa sa makapangyarihang Diyos-Diyosan na si Thor. Mga kapatid, maaring wala tayong sinasambang puno ngayon. Pero, meron tayong kanya-kanyang oak tree sa puso natin. Mga bagay na pinapalit natin sa Diyos. Ano yon? Minsan, dinodiyos natin ang pera, ang kapangyarihan, ang sarili nating kagustuhan, bisyo, kapalaluan. Minsan alam natin ang kalooban ng Diyos, ngunit mas pinipili natin sundin ang sarili natin. Tulad ni Bonifacio, kailangan nating magkaroon ng lakas ng loob na putulin ang anumang humahadlang upang si Kristo ay maging tunay na hari ng ating buhay. Ngunit hindi lamang sa pangangaral ipinakita ni Bonifacio ang kanyang pananampalataya. Noong taong 754, habang naglalakbay siya sa Frisia na ngayon ay bahagi ng Netherlands, upang magpabinyag ng mga bagong Katoliko. Sinalakay sila ng mga pagano at pinagpapatay silang lahat. May mga kasama naman siyang handang lumaban para ipagtanggol siya, ngunit pinigilan niya sila. Dahil naniniwala si Bonifacio sa turo ng salita ng Diyos. Ano yon? Huwag gumanti sa dahas, sapagkat itinuturo ng Ebanghelyo na huwag suklian ng kasamaan ang kasamaan. Sa halip, inihanda niya ang sarili sa pagiging martir. Habang hawak niya ang Ebanghelyo, 52 kasama si Bonifacio ay pinatay. Hindi siya namatay bilang isang mandirigma,
kundi siya ay namatay sa pagtatanggol sa ating pananampalataya. Namatay siya para sa Panginoon na kanyang minahal at pinagsilbihan hanggang wakas. Kaya ang tanong ng Ebanghelyo sa ating ngayong araw ay hindi kung sino si Kristo. Ang tanong, si Jesus ba ang talagang Panginoon ng aking buhay? Kung si Jesus ang Panginoon, handa ba akong talikuran ng aking mga Diyos-Diyosan? Ang pera, kasikatan, kahambugan, pagmamataas, karamutan, pagiging tsismosa, at iba pa. Kung si Jesus ang Panginoon, hinahayaan ko bang ang salita ng Diyos ang humubog sa aking isip at puso? Kung si Jesus ang Panginoon, handa ba ako maging tapat kahit na may kapalit itong pagdurusa? Ang buhay ni San Bonifacio ay isang makapangyarihang sagot sa lahat ng tanong na iyan. Kilala niya si Kristo hindi lamang bilang anak ni David, kundi bilang Panginoon ng langit at lupa. Pinauniwalaan niya ang salita ng Diyos at nang dumating ang sandali ng matinding pagsubok, pinili niyang mamatay para kay Kristo kaysa mabuhay ng hiwalay sa Kanya. Nawa sa pagunita natin kay San Bonifacio, magkaroon din tayo ng tapang na putulin ang anumang humahadlang sa ating pagsunod kay Kristo at magkaroon ng katapatan na maipahayag ito sa ating buhay araw-araw. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabi nito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Bonifacio sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming kagalakan,
na si San Bonifacio ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan, na ikaw ay pahayag kahit na siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumahanak, hindi dahil sa katatagahang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kahitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kahanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay tulitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluan natin, hanggang sa siya'y dating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak
Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa maralang salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay na pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Bonifacio sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo na langis mula sa puno na olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanayaan ng lahat na nagnanais maging kasapi ng kafradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Kaapat, ngayong Sabado, ika-6 ng Hunyo, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen ng mga biyaya sa ganap na ika-5 ng umaga na sisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandilang may pansalo. Sa mga nagnanais po mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa extension na ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat. Tampulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ating dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, medalyon, langis, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyoko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ama naming mapagpala, binabasbasa mo ng pag-ibig na sagana ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mo ang iyong mga pinagpapala ay maging matatag sa pagkakamit ng iyong lakas na tinatawang utang na loob sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo, pang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.